For today's video, pupunta kami sa isa sa mga places na halos lagi naming binabalikan bilang family. Kamay ni Jesus sa Lucban, Quezon. Medyo malayo siya sa bahay namin. Around 2.5 hours ang biyahe. Kaya sobrang aga talaga namin gumising. Mga 3 AM pa lang, gising na kami. Tapos around 4 AM, nakalis na kami. Marami kaming magkakasama ngayon. Kasama namin ang halos buong angkan. Kaya isang jeep at isang kotse kami. Pero bago kami umalis, syempre, nagpaayos muna sa akin ng buhok si Moki. Kasi syempre, kailangan pogi din siya sa vlog. Dito na ako sumabay kay na ate sa kotse. Habang yung iba namin kasama ay nasa jeep. Itong sina Hami at Mogi naman, naglatag na lang sa likod ng sasakyan at natulog muna. Sobrang aga kasi talaga ng gising namin. Kaya, kailangan nilang mag-recharge para kumpleto ang energy mamaya. Actually, smooth lang sana ang biyahe namin. Kaso, nagkahiwalay kami ng dinaanan. Dumaan sila sa may Chaong, habang kami naman ay sa may San Juan. Huminto muna kami sa Alpha Mart para bumili ng mainom. Malapit na kami noon sa kamay ni Jesus, mga 15 minutes away na lang. Pero habang nagpapahinga kami, bigla kami nakatanggap ng chat. Nasiraan daw sila. Nawala ng preno ang jeep. Buti na lang at safe silang lahat at walang naaksidente. Kaya wala kaming choice kundi balikan sila para tulungan silang maghanap ng piyesa para maayos ang jeep. Mga 20 minutes din sila away from us. Gamit ang Google Maps, naghanap kami ng mga auto repair shop. Ito ang isa sa mga nakita namin. Ang problema, maaga pa at Sunday din, kaya halos lahat sarado. Nagbaka sakali kami sa ibang shop at nagtanong-tanong. Dito kami napadpad sa shop ni ate. Actually, sarado rin sila. Pero may phone number na nakapaskil sa gate, kaya tinawagan namin. Sobrang bait nila dahil kahit hindi sila dapat magbukas noong araw na yon, pinagbigyan nila kami dahil emergency rin. Habang naghihintay kami, may unexpected na nangyari. May junk shop na malapit sa amin na bigla na lang nagliyab. Nakagulat talaga kasi ilang minuto bago yon, nagtatanong pa kami roon kung saan banda yung repair shop. Tapos maya-maya, bigla na lang nagkaroon ng sunog. Buti na lang at naging okay rin ang lahat. Pagkatapos may handa ang piyesa, inayos na agad ni Kuya Jerry ang preno ng jeep. Habang naghihintay naman kami, ito ang pinagkakabalahan namin. Ang mamitas ng aratilis, na honestly, hindi rin namin alam kung sino ang may-ari. At si tatay, talaga nag-effort pang mamitas para maiabot sa amin. Masarap na yan. Masarap to. Masarap na yan. Yan ay prutas namin nung kami maliliit. Sa aming First time ko to, wala sa America. Almost 2 hours din kaming tumambay at naghintay bago tuluyang maayos ang jeep. Nang makaalis na kami, huminto ulit kami sandali dahil medyo nangangamoy yung preno. Masyadong masikip pala yung pagkakalagay kaya kailangan lang i-adjust. Habang inaayos, tumambay muna kami dito sa Alpha Mart. At dahil tanghali na rin, ramdam na rin talaga ang init ng araw. Around 10:30 na kami nakarating sa kamay ni Jesus. At halos lahat kami hindi pa nag-aalmusal, talagang gutom na kami. Dito na kami kumain sa may jeep. May dala kaming kanin, adobo, spaghetti, at iba pang mga baon. Sa totoo lang, isa ito sa favorite kong part tuwing family trip. Yung sabay-sabay kaming kakain sa dala naming mga baon. Mas masarap talaga kapag kasama ang family. By the way, kami ni tatay ang nagluto ng adobo kagabi. Dito namin niluto sa kalan, kaya medyo puyat din kami dahil gabi na rin kami natapos. Pagkatapos namin kumain, dumiretso na kami sa simbahan dahil 11 AM na, magsisimula na rin ang misa. Matagal na rin noong huli kaming pumunta dito, kaya nagulat ako na may isa pa palang simbahan sa tapat. Mas malawak na siya at feeling ko mas presko na rin dahil mas mahangin. At sobrang ganda rin talaga ng stained glass sa loob. Pagkatapos ng misa, syempre, hindi magiging kumpleto ang pagpunta dito kung hindi kami aakyat sa kamay ni Jesus. Nag-family picture muna kami sa baba, then off we go. Bago makarating sa tuktok, kailangan naming akyatin ng 305 steps. At dito naman ang aking mga pinsan. Shoutout kina Ate Jo at Ate Che.
na talagang very strong sa pag-akyat dito. Pahinga! Yan na po mga kapatid, nag-uunahan na. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Parang ko. Oh. Patay ka. Lapit tayo. Oh, yan pa. Sobrang blessed namin kasi habang umaakyat, parang nagtago muna si Haring Araw. Hindi siya gaano kainit kaya sobrang comfortable umakyat. Thank you, Lord. Medyo uminit lang nung makarating kami sa tuktok. Pero konting silong lang at naging maliwalas na rin. Nagdasal kami rito, nagpasalamat at syempre, humiling na rin. At hindi mawawala ang sangkaterbang picturan. Pinuntiri yan na. Yan na. Oo, walang iya. Yan na. Ako, yun na nga. Brilliant ng ano. Sinasabi na. Sa hula. Maganda ang view dito sa taas. Pagkatapos naming tumambay, bumaba na rin kami dahil mukhang uulan na rin eh. Medyo challenging din ang pagbaba, pero dahan-dahan lang para safety first. Habang kaming matatanda ay paikot-ikot, sina Mogi at Hami naman busy-busy sa playground. 3. Yan na, guys. Nag-slide sila na nag-slide. Nagpakain din si Anaya ng mga tilapia. Diba, boy? Sige, dali, boy. Kasi. Kasi. Boy, boy, boy. Lakas, boy. At syempre, nagsindi rin kami ng kandila. Pero alam nyo naman, hindi kompleto ang gala kapag walang ice cream. Favorite ko talaga ang ice cream. Kaya, nadamay ko na rin ang ilan sa mga pinsan ko. At dahil parang hindi pa rin kami napapagod kumain ulit kami. Literal na walang katampusang kain. Pagkatapos nun, umuwi na rin kami. Pagod na pagod, pero masaya. Yung mga ganitong family trips talaga ang isa sa mga paborito ko. Hindi lang dahil sa lugar, kundi dahil ito yung mga pagkakataong mas lalo kami nagbabanding bilang pamilya. It's a reminder to appreciate the time that God has given us together, because these simple moments eventually become our favorite memories. That's it for today's vlog. Thank you so much for watching, and as always, see you on my next video.